Good morning sa inyo mga kasama. Ayun nga, during my turnover, I have promised you and I have announced publicly that we will pound on cyber crimes. So isa agad na nag-respond sa aking request ay si Attorney Lontok. So I am commending him. No? Ito na agad ang product. Start pa lamang ito. We have several operations lined up, no? Sunod-sunod na ito. Kaya yung mga scammers, cybercrime na mga ating hackers, maghanda na kayo. Eto na kami. Attorney Lontok will be very active on this. Kung yung tungkol sa ng operation, he will, kung may tanong kayo, he will answer you. Okay, attorney? Any, yes, sir? Yep. Yeah, good morning po sa lahat. Actually, we've been tracking them since 2016. Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines. Yung Philippine Army na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Bello. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila hanggang ngayon na, I think nasa 24, 25 na yung mga edad na mga to. Alan? Tanungin namin, anong personality ng mga suspect natin? Karamihan ito tatlo pero lima yung suspect. Anong mga background nila, personality, saan sila connected? O doon na pamilya, Philippine State at Moral State. Ano po yung profession nila kayo? Yeah, well first, magkaibang kaso ho ito, kaya 5 sila nandiyan. Yung dalawa ho dyan, kagabi lang ho namin nahuli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga compromised go-time accounts. Ito ho mga go-time accounts, mga fake identification o fake information na nandiyan. Ito po yung ginagamit pang-scam ng ating mga scammer. Ito yung direktiba ng ating direktor nung umupo siya, mas maganda raw maging proactive tayo. So in the sense, nung nag-cyber patrol kami, nakita namin, rampant yung bentahan nito mga mule accounts na ginagamit ng mga cyber criminals. Before pa nila magamit doon sa criminal activity, hinuli na namin because under the law, mere possession, as well as yung selling ng mga mule accounts na to, bawal ho sa batas ng Pilipinas. Background nila, sir. Anong profession nila kayo? Okay. Doon sa mga hackers tayo, yung unang 3 pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC
Ayoko lang po muna ang pangalanan kasi under investigation po yon. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayoko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang hawak na mga database. Yes, sir. Yeah, halos lahat po ng sinabi nyo, nangyayari yan. Una, for sale ho bawat information sa mga bridge forum, mga dark forums, kung nakakadalaw ho kayo doon. Binebenta ho yung mga data na yan. Ang bumibili ho niyan yung mga organized cyber criminals. Kasi ito po yung kanilang mode of establishing anonymity para ho hindi matrack ng authority yung kanilang activity sa cyberspace. Yung iba naman, pag naka-exploit sila ng system, it's a sort of bragging rights kasi gusto nila maging member ng isang malaking hacking group. Kaya in a way nagyayabang sila doon sa online. May ganong method sila. Yung iba naman, parang sharing ng info. Ibibigay namin itong kailangan nyo, halimbawa credentials, ibigay mo naman sa amin yung script. So parang bargain. May ganun ding nangyayari na observe namin sa cyberspace. So halo-halo ho yun. Pwedeng for sale, pwedeng tawag nito, pang-strengthen ng kanilang cyber tools. And then yung iba naman pwedeng pagpapakilala na ako ito, kaya kong pasukin to, so dapat makasama ako sa grupo ninyo na medyo kilala sa cyberspace. So halo-halo po yun. Other questions? Let me inform you na bago namin i-present sila sa inyo, they have undergone inquest proceedings. So, kumbaga, hindi lamang suspected, kundi they have undergone inquest proceedings and cases have been filed. No? Yun ang ano. And I have instructed Attorney Luntok, I want it hanggang conviction, hindi natin bibitiwan ng kaso. So, that is how NBI now works. Salamat po sa inyo. Other questions? Nico? Yeah. Well, we call it under hot pursuit arrest. Well, tinatawag namin yan sa language namin, cyber hot pursuit. In the sense na we have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data, in possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republic Act 10175. And at the same time, with that personal knowledge, na-track namin sila yung kanilang movement. So, nang dumating yung right time, nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment, hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal ng batas. Kinuha namin sila actually nakuha namin ito sa loob ng Manila Hotel Restaurant. Kasi doon sila kumakain. Medyo may pambayad tong mga to, kaya doon.
Yeah, as per investigation, ang usapan, yung kanilang ayoko nang Nick, ikwento muna yung methodology namin kasi tradecraft po yan ng NBI para hindi mo ma-preempt yung strategy po namin ni Director. Yung conversation nila during that time was that magkukulate sila ng mga data breach, puro Philippine data, and then gagawa sila ng sariling database, dadalhin nila sa dark web, doon nila ibibenta. So ang clientele nila doon, not only locals, but even foreigners pwedeng bumili doon. Yeah, actually medyo ayoko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. As per extrajudicial confession. Well, mas maganda ho kung tanungin nyo na lang yung, kasi ho, ako kinukode ko lang ho ang sinasabi ng ating mga nahuli. But as a matter of fact, under investigation ho namin ito, kasi meron din kaming nakitang allegation na itong editor daw na to ay nagbabayad sa mga local hackers para maghanap ng mga vulnerability sa system sa buong Pilipinas. So gusto namin i-validate yan, i-verify yan, kasi malaking tao rin ito. At kilala to sa cybersecurity world, itong editor na to na tinutukoy namin. Alam ho ng mga hacker natin na nasa loob. Editor ho siya ng Manila Bulletin. Yung sinasabi ni Attorney Tonto, those are based on the extrajudicial statement, confession ng ating mga nahuli. So hindi namin yun haka-haka. Yes, sir. Pagka yung natuloy-tuloy na yung investigation, yung filing of cases, we will use the extrajudicial confession Yes, sir. to prove our case. Ganun po yun, ano. Siyempre, ingat kami po, ano. But then, yung extrajudicial confession, they were assisted by a lawyer. Yeah. Yes, sir. They were assisted by a lawyer. So they know what is happening. They know what they are telling to us. Ganun po. Kailangan po airtight ang ating ang ating case, no? Yun ang nire-request ko sa kanila. Kailangan bago tayo humarap sa media, yung talagang airtight ang case. Kaya nga siguro, bakit ngayon lang? Pina-inquest muna namin, inquest proceedings, tatanungin kami ng piskal, no? So, case has been filed. Ayan na, kaya pinresent ko sa inyo. Ayoko nung haka-haka lang, suspect lang. Ganun po. Well, sabi ko nga, since 2016, natatrack na namin yung movement ng mga to. But din dahil mga minor sila noon, kaya medyo baka masayang lang yung effort namin at resources, makakawala din. So, definitely marami sila. Come again, sir, hindi ko po. Tips para hindi maging biktima. Well, una, dito sa exploit, mas maganda kasi kung tatanungin nyo sila. Kasi ang kanilang clamor actually, mababaw daw yung cybersecurity tawag nito, standard ng Pilipinas. Sabi nila. Kaya naman daw nila napapasok kasi may nakikita silang mga vulnerability sa system. So, I would think, dahil sa pangyayaring ito, mas maganda
i-inform natin lahat ng stakeholder, mag-beef up ng cybersecurity para ma-avoid natin from being victimized by cyber criminals. Yeah, sinabi namin kanina, although under investigation, at ang hawak namin is yung mga account credentials, yung thousands of them, yung BDO, yung PNB, Security Bank, Union Bank. That's under investigation, sir. Magre-release kami ng tamang proper statement kapag nakuha na namin lahat ng kailangang information. Other questions? Nico? Sir, ayon dun sa editor, matagal na raw ang partner na mga different government agencies, including the NBI, against cybersecurity. Kaya medyo nagulat siya dito sa allegation. At tinitinayin niya yung mga allegations. So, ano po ba mangyayari? Kapatawag po ba siya para mapaliwanag ko? Yeah, definitely. Part 2 ng aming procedure before kami mag-file ng appropriate charges sa kanya, through subpoena po muna, signed by our director, para mabigyan natin ng chance yung kanyang side naman kung ano yung masasabi niya sa mga allegations na to. So, pag nakolate na namin yung necessary digital evidence and electronic evidence, that's the time, subpoena namin siya to explain kung ano yung kanyang istorya, bakit may ganito. And then from there, magpo-proceed kami sa filing ng kaso. It's a direct filing process, Nix. Other questions? Yes, ma'am. Yeah. Well, I would only base sa extrajudicial kasi ayoko munang makot tayo sa baka maging issue. Actually, base sa extrajudicial, nakuha nila yung mga detalye ng mga sundalo. Sabi nila. So imagine, kung details ng mga sundalo nakuha nila, how much more yung administrative details lang. So just imagine kung ano ibig sabihin nun. Other questions? Ilang bagong director ang gagawin niyo para mas palakas pa ang Yes, I have advised the chief of cybercrime to hire more IT experts, mga young generation, yung mga young, mga bata, no? Sabi ko nga, i-explore namin, kami maghahanap ng hackers. Hindi na katulad ng dati na we will wait for complainants. Now, hahanapin namin sila. And that may be made, magagawa yun, pagka meron tayong IT expert, yung mga bata, yung mga kabataan. I told him to hire more IT experts. Not really expert, knowledgeable. Ang daming matatalino na bata. Okay? Sir? With your rich experience as a seasoned judge, paano ko papayatan yung extrajudicial confession given sir na possible na nag-i-believe yun, nag-i-track? Pero paano siya importante sa kaso? Yes. Properly documented. Sabi mo nga, dating judge, dating police, hindi nila mareretract yun because covered ng video habang sila ay nagbibigay ng statement with the lawyer there. Yan lang naman ang ano yung pag-retraction, hindi magsisinungaling ang video. Ayan ka nagbibigay ka ng statement So, yun, dahil sila lulusot sa atin. No? Okay? Hindi pwede na yung dati na bigay statement and then retract, tinakot, tinorture. Ayan nakakamera, ayan ang video, hindi ka namin ginugulpi. You have given that voluntarily. Yes, with lawyers and in their presence. Yeah. John. Again, ayokong i-preempt dyan yung movement namin. Yes, I will answer that. Continuing ito, marami pang lalabas. At itong dadating na mga araw, marami pang ipe-present namin sa inyo.
No? Talagang overnight, talagang hindi na halos natutulog si attorney at ang kanyang mga tao para makakuha tayo ng mga ganito. Tama rin po ba, Chief, na yung kanilang info ibibigay would be vital in formulating recommendations to those agencies na victimized na para ma-form ang mga possible sa attention. Well, actually, as we all know, hindi lang ho kami magre-rely sa inputs at din sa extrajudicial confession. Meron na tayong tinatawag na digital forensic analysis. Since hawak po natin yung mga devices nila, iba-iba, i-undergo po natin ito sa digital forensics at ito ho magiging isa sa matibay na ebidensya at magdudugtong sa kanilang mga allegations. On process na ho yung ating digital forensic analysis. Sir, magandang araw po, sir. Magandang araw din po. You don't have to identify yourself. Wala akong bawal pangalanan po kasi kayo. But yung bawang i-confirm lang, sir, yung binanggit po ng NBI, gaano po, yung background po muna, ano po yung trabaho po niyo? Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. Ilang So, taon na po? 5 years na po. 5 years na po. Yes po. As a data security officer, ano po yung inyong task? Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, updates pag may mga improvements sa websites. Okay. Doon po sa inyong babanggit sa extrajudicial confession, may binabanggit po na isang tao na editor, di umano, ng inyong pong kumpanya, na siya nagpamando, nagbibigay ng instructions sa inyo para gawin ilang mga illegal na aktibidad. Pwede ko ba lang malaman po sa inyo? Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Okay. Paano niyo po siya nakilala? Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will sell him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So, nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. In return po, gagawan niya ng article. Kailan po nagsimula ito? 2018 or 2019? 2018, Or 2019? pre-pandemic pa. Yes po. Okay. Ano po yung pinaka-recent na pinagawa po niya bago po kayo nahuli? Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. One Sambayan. Yung coalition po. Meron po silang mobile app. Ito yung Pro Lenny, Yes po. Juan Sambayan. Yes po. Ano po yung pinagawa niyo? Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. So sinubukan niyo pong i-hack. Yes po. Ano po nangyari? Nakahanap po ako ng vulnerability na na-pull ko yung datas ng volunteers. Lahat. Yes po. Gaano po karami? Hindi ko na po maalala, pero I think that was 2,000. Kasi po siya, actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po kasi isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think mahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung hindi ka college graduate. Pero specific ba na sinasabi niya i-hack mo? Or sinasabi lang yung baka pwede mo? Yung suggestion niya kasi is directly, indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Tapos so diretso rin niya sinasabi sa'yo ba kung gagamitin niya yan para sa follow niya? Siya na po bahala doon. So kapag nag-uupos yung CR, magkano lang ibigay? Wala po siyang binibigay sa akin. Ilan po kayo, sir,
Kaming dalawa lang po. Kasi po, ako kasi, dating sa akin is parang challenge. Actually, aware naman ako na mali yun kasi syempre, accessing servers or hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime law. Sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Paano ko ito ma-hack? So, parang nare-repress yung skills ko, hindi siya nangangalawang. I'm sorry, no. Nakita na ninyo, spontaneous, walang nakatutok, na kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So this is already a public record, no, given to the media. So tama na muna tayo dun, ha, kasi maghi-hearing pa kami. Baka mahirapan na kami sa hearing, ha? Pero ayun, nakita ninyo, this is a honest to goodness operation. Ha? Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Morning.